Hindi na umano matatapos ni Pangulo Kuting Jr. ang kanyang termino matapos ibunyag ng Korte Suprema ang di umano'y katiwalian na kinasasangkutan ni House Speaker Martin Tambaloslos at unang ginang. Ang kontrobersyal na ulat ay nagdulot ng matinding alingasngas sa politika ng bansa. Ayon sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, mayroong ebidensyang nag-uugnay sa malalaking transaksyong pinansyal na umano'y isinagawa ni Tambaloslos at Liz Satanas Mags na posibleng may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno. Habang patuloy ang investigasyon, lumalakas ang panawagang bumaba sa pwesto ang mga opisyal na sangkot kabilang na ang Pangulo dahil sa kanilang pananagutan sa mga ganitong usapin. Sa gitna ng isyu, nananatiling tahimik si Kuting, ngunit ang Malacanang ay nagpahayag ng kanilang pagtanggi sa mga paratang. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagkabahala at galit mula sa publiko na humiling ng transparency at hustisya. Patuloy na hinihintay ng sambayanan ang susunod na hakbang ng Korte Suprema at ng mga investigador upang malinawan ng isyu. Samantala, nagbabala ang ilang eksperto na ang kontrobersya ay posibleng magdulot ng mas malalim na krisis sa pamahalaan kung hindi ito agad maaksyonan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakatira ang kanyang mga anak. Buti na lang aniya ay napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association. Dagdag pa na tanong ni Vice President Sara na kung sinasabi ni Marbil ay walang banta sa pangalawang Pangulo, bakit pwede pang mag-request ng dagdag na personnel at bakit nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP na si Marbil pa ang pumili. Kaya sabi ng pangalawang Pangulo sa hepe, pagdating sa seguridad ng kanyang pamilya, siya ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat. Hindi si Marbil. Sabi niya kay Marbil, batas lang siya at hindi siya Diyos. Sabi naman ni Marbil na ang pag-relieve sa mga security detail ni Vice President Sara ay para sa police visibility. Para sa pangalawang Pangulo, maganda sana ang hangarin kung totoo. Pero kaduda-duda aniya dahil ang 38 sa 75 PNP personnel ay nagmula pa sa Mindanao at inilipat sa NCR na para bang aniya ay hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Matagal ng issue ani VP Sara ang kakulangan ng pulis at hindi mahahabol ni Marbil ang police to population ratio sa pagkuha nito ng tauhan sa kanyang security. Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo na ang kailangan ng PNP ay isang hepe na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya para solusyonan ang problema sa peace and order. Kaya pag-aalala ni VP Sara, kung kaya ni Marbil na ilagay sa alanganin ang kanyang seguridad, paano na lang sa karaniwang taong bayan, gaya ng ginagawang intimidation ng PNP sa mga ordinaryong mamamayan para sa pagsilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sabi ni VP Sara na ang pagtanggal ng mga PNP personnel ay nangyari matapos siyang magbitiw sa Department of Education pagkatapos niyang inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at kasunod ng paglabas ng cocaine video. Sinabihan niya si Marbil na huwag nang idamay ang mga mamamayan sa lahat ng mga kasinungalingan. Malinaw aniya na ang nangyari ay isang political harassment. Sa huli, paalala ni VP Sara kay Marbil na laging magsabi ng totoo para hindi magkabuhol-buhol ang kanyang mga kwento. Samantala, nanawagan naman si Senator Bato de la Rosa sa mga dating PNP at AFP personnel na bihasa sa unarmed combat na magsabi kung handa silang magbigay ng seguridad at proteksyon kay Vice President Sara. Samantala, para naman kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, napakasama ng naging direktiba ni Marbil na tanggalan si Vice President Sara ng police security detail. Napakasama po ng kanilang plano kasi ibig sabihin, nabawasan ang seguridad ng ating Vice President. May hamon naman si Baste kay Marbil, kasunod na naging direktiba ng hepe. Yan ang lang pulis, butang na pulis. 75 yung gipangita, di ba? Mokuha kag usas Davao, mokuha kag usas sa Bensan, mokuha kag usas Mate, mokuha kag usas didto, dire didto din na. I'm sure makakita kag 75 ka buok nga kwaon nimo sa tibuok Pilipinas, bisag usa lang sa isa ka estasyon sa Davao o sa bisag unsang lugar, ma-fulfill na nimo imong ginapangita nga number of individuals or heads na kinanglan nimo i-recall para makadungag ka. O karon, nganong kinanglan kuhaon man nimo sa usa ka source nimo nga security detail.
So, ikaw, tubagan na. Tubagan na. Ayun. Attorney Valera, sir, before po ng ating paghihimay-himay at pagdaloy ng talakayan, may kadugtong po itong balita. At briefly, hold your line, sir, and with your indulgence, tunghaya natin ito para lubos po ninyong mabigyan ng kumpletong analysis at mga obserbasyon. Ito. Maaaring mangyari kay Vice President Sara Duterte ang planong assassination kay dating US President Donald Trump. Ganito nilarawan ng geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel ang ginawang pang-aabuso umano ni PNP Chief Marbil sa mismong vice-presidente ng bansa. Ang nasabing pahayag ni Camentong ay kasunod ng open letter ni VP Sara kay Marbil. Ang eksaktong nangyayari sa Estados Unidos din. Dahil po doon sa nangyari kay President Trump na assassination attempt, at nahagingan ng bala yung tenga ni President Trump. Isang dahilan kung bakit nangyayari yan po, tinanggihan din ng US Secret Service yung additional security ni Presidente Trump. Does the Marcos administration want the same thing to happen in this country? Anya, napakalaking mali ang ginawa ni Marbil na binawasan ng security ng vice-presidente. It is a grave mistake for that withdrawal of security support for the Vice President from the police officers, from the police forces. Para naman sa dating intel officer ng CPP, NPA, NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, ang ginawang ito ni Marbil ay pagpapakita na wala itong respeto sa ikalawang Pangulo na inihalal ng taong bayan. Tama at napakadelikado yan. If the Chief PNP cannot respect or afford courtesy sa pinakamataas na pangalawang Pangulo ng bansa na inihalal, how can we expect the Chief PNP to respect ordinary people? Binigyang diin ni Ka Eric na ang kabastusan at pang-aabuso ni Marbil sa kanyang kapangyarihan ay matagal na niyang ginagawa sa mga ordinaryong Pilipino at magandang halimbawa nito ang Kingdom of Jesus Christ sa si Pastor Apollo C. Buloy. At yan exactly ang binanggit niya kung paano sinaktan ng mga pulis ang mga kabataan, kababaihan at katutubo at mga unarmed civilians at mga workers and religious missionary ng Kingdom of Jesus Christ. Exactly how the Vice President described sa kanilang mga tapang-tapangan na pag-atake laban kay Pastor Kibuloy na hindi pa convicted at hindi akusado pa lang kung tratuhin nila parang sobra pa sa terorista. And that's the message that the Vice President right now is saying sa kanyang letter. Bagay na sinangayunan ng dating NTF-ELCAC official na si Dr. Lorraine Badoy. At dahil sa leadership ng PNP, alam mo kung ano mangyayari ngayon, ang mga taong bayan hindi na pinagkakatiwalaan because under the watch of Marbil, yung pang-aabuso sa KOJC nangyari. Yung paglusob, yung pagmamalabis, paglusob ng 2 batalyon ng SAF, ng CIDG, may SWAT pa, may snipers, para mag-serve ng warrant of arrest sa isang taong presumed innocent unless proven guilty. Diba? Si Pastor. As a result of that, 2 ang namatay na mga katutubo natin under the watch of this Marbil, no? Binigyan din rin ni Badoy na nakakahiya ang ginagawang pang-aabuso ni Marbil. Kung ako si Marbil, mamamatay ako sa kahiyaan. Mahihiya ako talaga, no? So, itong si Marbil kasi nilagay niya sa kapahamakan ng Vice President. But again, si Marbil obviously ay isang taong walang sariling paninindigan at walang prinsipyo. Nakakahiya, PMA graduate pa naman, pinaaral ng bayan. Sa huli, iisa lang ang mensahe nila kay Bongbong Marcos at kay Marbil. Dahil kung may anumang mangyari kay Vice President Sara Duterte, huwag naman sana, pero kung may mangyari po, ang talagang mapuputokan po ay si Bongbong Marcos. Exactly kung mali ang ginawa ni General Marbil against the Vice President, President Marcos should order the recall of that illegal and anomalous order na mag-pull out ka ng security mo sa Vice President. Nakikita naman natin, very consistent naman, hindi naman bobo ang Pilipino. Nakikita natin na iniipit ang Vice President. So sasabihin ko kay Marbil, Sir, at saka kay Bongbong Marcos, kapag kami nangyari sa Vice President namin na 32 million Filipinos ang bumoto, kayo ang sisingilin namin. Ayun. Attorney Arnedo Valera, sir, thank you for holding on your line. Please, your analysis and observation on this very sensitive matter right now pertaining to the security of the Vice President ng ating bansa
at nakikita natin kung gaano kaabusado ang gobyernong Marcos na ito na walang kinikilalang proseso at mga pagrespeto even to the top officials of the government. Ngayon, Ka-Eri, ang malinaw na reaksyon ni PNP Chief Marbil sa bukas na liham ni VP Sara Duterte ay katahimikan, no? Hindi siya nagkomento sa bukas na liham ng ating Vice Presidente. Kasi kung ang desisyon na ito ay desisyon ng isang PNP Chief o Police, head ng PNP, ay napakalaking pagkakamali ito. So hindi natin pwedeng sabihin na ito ay personal na desisyon lamang ng PNP Chief. Natitiyak ko na we can intelligently guess or surmise na merong nag-utos sa kanya sa pag-alis ng PNP security personnel. Ikumpara mo yan sa security personnel ng ating Pangulo, Ka-Eric. Yes. Isang brigada. Tumutukoy tayo ng Presidential Security Group siguro ng mga 2,000 o 3,000, no? So, Tama. itong 75 na bahagi pa niyan yung tinatawag nating close-in security personnel na nagmula pa sa Davao noong 2007, humigit kumulang yan 34, ay hindi na dapat pinakialaman yan, no? So, tama ba na nailagay sa panganib si VP Sara Duterte at ang kanyang pamilya? Oo, nilagay ng PNP Chief sa panganib ang buhay ni Vice President Sara. Klaro. Hindi ito sa realm ng possibility, Ka-Eric. Realm ng probability ito. Dahil napakalinaw yung pagpapakita ng mga irregularidad sa desisyon ng PNP. Katulad nung nabanggit mo kanina, inilahad ni VP Sara yung detalye na bakit irregular yung desisyon ng PNP. Yung maling pahayag na may request mula sa OVP at ang kaduda-dudang paglilipat ng mga tauhan mula sa Mindanao sa NCR. Ito ay nagpapakita ng, of course, positibo yan sa liham naman ni VP Sara dahil pinapakita niya yung kanyang kakayahan na makita at itama ang maling gawain sa loob ng sistema. Pero ang issue rito, tanggap ba ni PNP Chief na merong pagkakamali? Kasi kung tanggap niya yun, dapat may agarang aksyon. Tama. Ang agarang aksyon ay ibalik ang security personnel. Pero himayin natin yung liham ni VP Sara, no? Sige. Kasi marami magandang puntos doon. Makikita natin kung bakit dakila itong leader na ito, si Vice President Sara, no? Mataas yung moral ascendancy niya, mataas yung kanyang emotional intelligence bilang leader ng ating bansa. Number one, yung pagiging professional niya sa pagtanggap ng desisyon, no? Doon sa bukas liham niya, pinahayag pa rin ni VP Sara na ang pagbabawas ng kanyang security personnel ay hindi makakaapekto sa kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Klaro. So dito, Eric, pinapakita niya ang kanyang profesionalismo at kakayahan na tanggapin ang desisyon ng PNP sa kabila ng kanyang nanganganib na buhay dahil sa ginawa ng PNP Chief. Pangalawa, yung pagtuto sa mga mahalagang issue ng bansa. Isipin mo, nanganganib ang buhay mo, nilagay sa panganib ang buhay mo at ang iyong pamilya mo. Pero naniniwala si VP Sara na mas maraming mahalagang suliranin ang bansa na dapat pagtuunan ng pansin kaya sa kanyang personal na proteksyon. So dito mo makikita kung gaano kataas ang stateswomanship ni VP Sara, no? Dito natin makikita ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa kanyang bayan at pagtuto sa isyung nakakaapekto sa karamihan ng mamamayan. Pangatlo, dito sa bukas na liham niya, ay nilinaw niya ang mga kasinungalingan, Eric, at pagpapanatili ng katotohanan. Dahil kung titignan natin, nabasa ninyo yan kahapon at sa ngayon, ay nilinaw ni VP Sara ang mga maling pahayag
at kasinungalingan na inilabas ng PNP chief. Okay, tama. Kaya ang kanyang bukas na liham ay kung titignan natin ay naglalayong ituwid ang mga maling impormasyon upang hindi malinlang ang publiko. Napakita siya rito, Eric, ng lalim ng integridad at pagpapahalaga sa katotohanan. Attorney Valera, maganda yung tinura ninyo na tinuwid niyang kasinungalingan na ginagawa ng Chief PNP sa pagtatabon-tabon at pagtatakip-takip sa kanyang mali at anomalya na hakbang na pull-outan ng seguridad o ng security detail personnel ng PNP ang ating Vice Presidente. Una, sinabi ni Sara Duterte, ang ating Vice President, mga kababayan, hindi po nag-coordinate si Chief PNP. Walang courtesy meeting or consultative process. Mali po yun eh. Kasi Vice President yan, at ang binabanggit ni Atty. Valera, dapat i-afford mong courtesy. Kung mayroon kang gustong i-adjust sa personnel, deployment, and numbers, you have to talk to the Vice President. Hindi yung parang wala kang pakialam kung anong reaksyon niya, basta ikaw ang masusunod dahil ikaw nagpapatupad ng batas. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, nag-aakto siyang parang Diyos na hindi naman sa Diyos. At ang isang kasinungalingan niya, Atty. Valera, nag-a-assess siya na hindi official, itong si Chief PNP, ng threat security and situation is Vice President Sara Duterte without valid official security assessment na nanggagaling sa DND or sa ano pa mang ahensya. Ito'y personal na pagtingin niya na wala namang ganong kabigat na threat ang Vice Presidente based on personal observation lamang niya. That is a height of unprofessionalism, Atty. Valera. Would you like to react to that? Tama, tama. Diyan ang patutunguhan natin. Ikaw ang PNP chief. Kaya ang tanong natin kanina, yung assessment mo ba ay objektibo or subjective? Yun. Nagkaroon ba ng discussion dyan? Nagkaroon ba ng consultation? Ano ba no yun? Napakahirap bang tawagan si Vice President Sara Duterte at upuan kahit na 20 minuto at i-discuss itong security personnel na ito na bahagi naman ng security protocol ng ating bansa. Bahagi yan. So naintindihan niya yan. So I'm pretty sure, Eric, na marami sa kapulisan, na maraming mabubuti ang puso at matiwasay mag-isip na alam nila na mali ang ginawa ni PNP Chief Marbil dito, no? Kaya doon kaya ang tanong natin kanina, kung personal na assessment mo yan at hindi ka nagkaroon ng tinatawag nating consultation, sino ang nagbigay ng utos at clearance sa'yo? So kaya nga, tama yung inyong mga assessment. Kung merong mangyayari, hindi lamang kay VP Sara, kundi sa pamilya niya, ang mananagot, hindi lamang si PNP Chief. Mananagot ang administrasyon ni Marcos. Correct. Kasi kung tumatahimik sila ngayon, pagkatapos bitawan at ihayag ni VP Sara ang kanyang bukas na liham, wala tayong nakikitang komento. Wala tayong nakikitang agarang realisasyon na merong pag-unawa at merong pagkakamali. Bagkus ay iniiwasan nila na matanong sila sa komprehensibong pagsusuri na dapat ginawa nila na bilang bahagi ng security protocol, Eric. Correct, agree. And Atty. Valera, nakakabahala yung pag-brush aside the display of arrogance and insensitivity of General Marbil as the Chief of the Philippine National Police nang tinatanong na siya ng media kung anong reaksyon niya sa napakabigat at napakadirekta, deliberate and categorical na mga pahayag na ginawa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang napaka-anomaliyang hakbang ng pag-pull out ng mga security personnel detail ng PNP kay Vice President Sara Duterte ay inignore niya, tinalikuran niya at parang wala siyang pakialam kung ano ang pahayag ng Vice Presidente. That is not just very worrisome, attorney, hindi lang yun nakakabahala, kundi it displays also how this Chief PNP, Marbil, will treat ordinary people, exactly how Vice President Sara Duterte becomes so worried na kung paano nila sinaktan ang mga kabataan doon sa Kingdom of Jesus Christ, mga kababaihan, katutubo, mga religious workers and missionary of the church
ng Kingdom of Jesus Christ sa illegal na mga paglusob ng kanyang utos doon sa mga CIDG at Special Attack Force ng PNP. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!